Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at uliran sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P.N.S. at Letty Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang kauna-unahang serye sa dula na aming pinamagatang Salamin ng Buhay. Wow, Apo, natapos din sa wakas ang bahay ninyo. Opo, Lo. Kahit pa paano, meron na po kaming nakitang katas sa pagiging nurse ni Nanay sa London. Oo nga eh. Pero, Lo, miss ko na po si Nanay. Kailan kaya siya uuwi? Ewan ko rin eh. Di ba kayo dapat ang nakakaalam niyan? Kasi kayo naman ang madalas niyang ka-video call. Okay lang po, Lo. Kahit di mo na siya makakauwi ngayon. Basta, gusto ko sana. Uwi siya sa graduation ko. Yun ang sabihin mo sa kanya. Opo, Lo. Kapag magbi-video call kami. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, Apo. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Gusto ko nga po valedictorian po ako. Talaga ba, Apo? Opo, Lo. Promise po yan. Ang galing-galing naman talaga ng apo ko. Pugi na, matalino't may ambisyon pa. Mana sa inyo, Lolo. Jane? Oo, ako to. Bakit? May iba ka pa bang hinihintay na darating maliban sa akin? Ba't di ka man lang nagsabi na uuwi ka? Para nasundo ka sana namin sa airport. Nandito na ako, kaya wala nang problema. Oh, hindi mo ba ako papapasukin sa mga nating bahay? Nagaling sa dugot pawis ko ang perang nagamit para sa renovation? Siyempre naman. Pasok ka, honey. Grabe. Miss na kita. Miss na miss ka na namin ng anak mo.
ginawa ninyo sa kwarto natin, honey? Sinunod ko lahat yung design ng mga litratong pinadala ko sa'yo. Ay, naipasok na ba lahat ng gamit mo? Sa kusina, ganito rin ba? Punta nga ako doon. Oh, Jane. Miss na kita. Anong gusto mong gawin? Kararating ko lang, Mar. Ano ba? Pagod ako. Isa pa, dapat sunduin mo na yung anak natin. Oh, sakto na yun, mamaya, honey. Tayo muna ang maglabing-labing sa kwarto. Sige na. Okay rin ang ayos dito sa kusina. Nakakatuwa namang tingnan na kahit papano, nagbunga rin ang paghihirap ko sa London. Naiwan ni Mar ang cellphone niya sa mesa. Diyos ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang nanindigbig lang mga balahibo ko. Sinurpresa ko kanina si Mar. Pero ako yata ang masusurpresa. Totoo kaya ang mga nakarating sa akin na mga balita nung nasa London pa ako? May message siya. Hindi pa nababasa ni Mar ang mga to. Pero babes ang nakapunbog. Diyos ko po. Sana bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Babes, sabihan mo ako kung kailan tayo magkikita. Magkikita sila. Ituloy kong basahin itong pangalawang message. Oh, babes, bakit di mo ako nire-replyan? At itong pangatlo, basta, hintayin na lang kita sa dati nating meeting place natin. Sa hotel na tayo magme-merienda. Hotel? Mga ayop! Totoo nga, nangangambabae si Mar. Niloloko ako ng asawa ko! Wow! Tumawag na sa akin si Mar. Hello, babe? Hello mo, mukha mo! Hoy, bruha! Bakit hawak mong cellphone ng babe ko, ha? Ikaw ang bruha! Walang hiya kang hayop ka! Ano ka ng asawa ko? Asawa? Nagpapatawa ka ba? Ang asawa no, nasa London. Ang asawa ni Mar, nasa London. Okay? Binabalaan kita. Layuan mo ang asawa ko. Kasi kung hindi mo lalayuan, madali lang sa akin na ipapatay kita. Maliit na halaga lang ang pera ang katumbas ng buhay mo, hayop ka! Hoy! Kung may pera ka at kaya mong mag-hire ng killer, meron din akong pera. Katumbas ng buhay mo, hayop ka din. Hindi ka pa talaga naniniwala na ako ang asawa ni Mar? Ha? Oo, kararating ko lang. Gulat ka, no? Naiwan kasi ni Mar yung cellphone niya sa mesa. Nabasa ko ang mga message mo sa kanya. Halatang kating-kati kang higat
ka? Ha? Ko, Alam mo may asawa ang tao si Mar? Pinatulan mo pa? Ang daming lalaki dyan sa tabi-tabi na pwede mong tawagin para kamutin yang Makati sa'yo? Yung asawa ko pa ang napili mo? Inuulit ko, layuan mo ang asawa ko. Kung hindi, papapatay kita para mabawasan ang katulad mong higad dito sa mundo. Mami, ang saya-saya ko at dumating na kayo. Hindi na po ba kayo alis? Hindi na kayo mag-abroad? Talagang hindi na ako aalis, anak. Lalo na ngayon. May nalaman akong hindi magandang ginawa ang daddy mo. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Mami? Binata ng anak ko. Ang pogi-pogi mo, anak. Kumusta ang pag-aaral mo? Siyempre, matalino ang anak niyo, Mami. Mana sa inyo ni Daddy. Mami, malapit na po akong graduate sa high school. Very good kung ganun, anak. Hintayin lang nating matapos yung linuluto ng daddy mo. Tapos kain na tayo. Halika muna rito. Meron akong pasalubong sa'yo. Binilhan kita ng bagong cellphone. Wow! Marami akong pasalubong, Mami. Yes naman, anak. Binili ko lahat para sa'yo. Alam kong magugustuhan mo lahat ang binili ko para sa'yo. Etong cellphone mo. Latest model yan. Ganon din yung tablet mo. Thank you po, Mami. I love you po. Mami, sabihin ko na po sa mga kaklase ko na dumating na po kayo. Sige, anak. Bye, Mami. Daddy, mauna na po ako sa kotse. Oh, alis na kami. Umuwi ka kaagad pagkatapos mong ihatid si Crispin. May kailangan tayong pag-usapan. Honey? Hani mo mukha mo. Sige na. Ihatid mo ng anak natin. Umuwi ka kaagad. Kumusta ka na, anak? Tay, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi sa pagdating ko. Anong ibig mong sabihin? Alam mo bang gustong-gusto ng anak mong nandyan ka sa graduation niya? Opo, Tay. A-attend ako sa graduation niya. Ibig mong sabihin, hindi ka na babalik sa abroad? Hindi ko na sana plano ang hindi bumalik ulit sa abroad, Tay. Kasi, ang sabi ko, magbabakasyon lang ako. Pero, nagbago na ang isip ko. Ano? Nalaman ko kasing nambababae si Marta. Kaya, hindi na ako aalis. Lo, meron po ba kayong importanteng sasabihin sa akin? Hindi ko alam kung dapat ko bang itanong o sabihin sa ito. Pero Oh, bakit naman po, Lo? noong wala ang mami mo, may napansin ka ba sa daddy mo? Ha? Kayo ang laging magkasama ng daddy mo. Wala ka bang ibang napansin? Ano po, Lo? Lagi po siyang ginagabi sa pag-uwi. Kung minsan, hindi na nga rin po umuwi. Ganun ba? Kung minsan din, madaling araw pag nauwi. Yun lang ba? Kung minsan, meron po siyang ka-video call, Lolo. Pero di naman si Mami. Ganun ba? Ba't niyo po natanong? Wala. Gusto ko lang malaman. Jane,
Honey, Huwag mo akong yakapin. patawarin mo ako. Parang awa mo na. Bitiwan mo ako. Wala ka ng karapatang hagkan o hawakan ako. Manluloko ka. Niloko mo ako. Hindi. Hindi kita susukuan. Kung kailangan kong lumuhod sa harapan mo, gagawin ko. Mapatawad mo lang ako. Sinabi kong bitawan mo ako. Nanditiri ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Pangako. Hindi na ako makikipagrelasyon sa iba. Pangako yan. Totoo palang niloloko mo ako. Bakit hindi ka naging tapat sa akin nung tinatanong ko sa'yo? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Dahil ayokong maapektuhan ang pagtatrabaho mo. Kaya hinintay kitang dumating. Para kahit malaman mo ang katotohanan, at least, nandito ka na. Kahit na. Pero bakit hindi mo pa rin agad tinigilan ang pambababae mo? Inaamin kong nagkamali ako. Pero sana naman, Jane, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para maituwid ang pagkakamali ko sa'yo. Umalis ka na! Jane, hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Hindi! Kahit kailan, hindi kita mapapatawad. Pera ko ang nagasto sa pagpapaayos nitong bahay. Iwan mo na rin yung kotse. Wala kang karapatan sa lahat ng bunga ng pinaghirapan ko. At wala ka ng karapatan dahil niloko mo ako. Jane, nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Sinabi kong bitawan mo ako. Nasasaktan ako sa pagyakap mo sa akin. Lalo lang kitang hindi mapapatawad kung hindi mo ako bibitawan. Hayop ka! Jane, saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? Dahil ayaw mong umalis, ako na lang ang aalis. Walang aalis sa atin. Tsaka pwede ba, Jane? Mag-usap muna tayo sa loob. Maraming nakakarinig na kapitbahay eh. Ngayon ka pa nahiya sa ginawa mo? Aba, may hiya ka rin pala, no? Akala ko kasi wala na. Honey, please. Huwag mo akong mahani-hani. Lalo lang akong nandidiri sa'yo. Pero, Jane, Ibibigay ko sa mga kapatid ko at magulang ko ang pasalubong ko sa kanila. ihahatid na kita. Meron naman yung kotse. Huwag na. Akin na yung susi. Marunong ako mag-drive. Pero Jane, Ayan, malaya ka na. Puntahan mo yung kabit mo at magsama kayong dalawa. ano? Huwag mo nang hintayin ireklamo pa kita sa korte. Sapat na yung nabasa kong conversation nyo ng kabit mo na naging ebidensya. Hindi mo ba alam? Na-screenshot ko na at nandito na sa cellphone ko. Ano? Inuulit ko. Gusto ko, pagbalik ko dito sa bahay, nakalis ka na. Huwag mo nang hintayin na itapon ko lahat ang gamit mo sa labas. Sinabi na sa akin mismo ng anak ninyo ni Mar ang napapansin niya sa kinikilos ng asawa mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Bakit kaya nagawa ni Marion? Ang dami niyang sinasabi, tay. Kesyo, wala raw ako sa tabi niya. Hindi ka naman pumunta doon para magpakasasa o mamasyal lang. Yun nga, tay. Pero nagpapasalamat na lang ako na kahit papano naayos yung bahay at hindi niya ibinigay sa kabit niya lahat ng bunga ng pinaghirapan ko. Sa bagay, Pero ngayon,
ni Kusing, wala na siyang makukuha sa akin. Masasabing conjugal property ang mga gamit namin. Pero ni Piso, wala siyang naitulong. Lahat ng nagastos ay galing sa akin. Ha, anak. Kaya wala siyang karapatan. Pero paano ang anak ninyo? Kasama ko siya, tay. Dito po muna kami sa bahay ninyo makikituloy. Sino ang titira doon? Isasara ko muna. Pero kukuha ako ng magbabantay. Baka kasi dalhin pa ng magaling kong asawa yung kabit niya doon. Ba't ginawa ni Daddy yun, Lolo? Hindi ko rin alam. Pero natukso lang daw ang daddy mo. Kasi wala ang mami mo sa tabi ninyo. Pwede bang ganun, Lolo? Hindi ko alam sa daddy mo, apo. Galit na ako kay Daddy. Ayoko na sa kanya. Ha? Ang sama pala ni Daddy. Ha? Ba't hindi siya umalis sa bahay, Lolo? Pera naman ni Mami ang nagastos doon. Hello? Ma'am Jane, salamat naman at makakapag-usap rin tayo. Kasalanan ko po ang lahat. Kung hindi ko po tinukso ang asawa mo, hindi sana kami nagkaroon ng relasyon. Ano ba kasi ang nagustuhan mo sa asawa ko? Ma'am, minahal ko po ang asawa niyo. Pero ramdam kong wala siyang pagmamahal sa akin. Kasi alam kong mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya ng sobra. Huwag niyo nga akong paandarin sa mga drama ninyo. Pagkatapos nating mag-usap, ma'am, aalis na po ako dito. Pupunta na po ako sa ibang lugar. Papalitan ko na po yung number ko para hindi na po niya ako makontak. Tingnan na lang natin. Uulitin ko pong humingi ng tawad sa inyo. Wala nang darating na gulo sa inyo, sa inyong relasyon, dahil ako'y lalayo. Lalayo po ako para sa ikakatahimik ng pamilya niyo. Madali para sa inyo ang mangako. Pero ilang pangako pa ang ipapako ninyo. Sige, wala na rin saysay ang pag-uusap natin ngayon. Kasi kahit gawin ka pang abogado ng asawa kong babaero, hindi nyo na ako maluloko. Hindi na ako maniniwala. Kaya magsama na kayong dalawa. Ayoko nang balikan pa si Mar. Crispin, anak. Sorry. Pero masyado akong nasaktan. Mami, Malaki ka na, anak. May sarili ka ng pananaw sa buhay. At alam kong naiintindihan mo ang sitwasyon. Alam kong matalino ka, anak. At alam mo ang nararamdaman ko sa daddy mo. Sa ngayon, ayoko na munang balikan ang daddy mo. At diyan nagtatapos ang kasaysayan sa ating dula na aming pinamagatang Salamin ng Buhay. Sa panulat ni Felipe Ines, direksyon Luvimin Aquino Sr.,
Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!